Maalala sa isang interview ni FBRRD sa SMIN Special Mention niya si Kong Ace, sabi niya, dahan-dahan lang, bilog ang mundo. There is always time for reckoning. Ito na po ba yung Tatay Digong? Ayon kasi sa isang ulat ay, isang hotel room sa Surigao City ang naging drug den ng grupo ni Barbers at ni Ray ng PDEA. Lumabas na ang pagbebenta ng shops na sangkot umano ang gobernador na si Lyndon Barbers at Congressman Ace Barbers. Nahuli ang kanilang mga tao sa isang hotel sa Surigao City. Unti-unti nang nahahayag ang mga tinatago nilang droga sa politika. Nang masabatang SUV na puno ng shops papuntang Liloan, natuklasan na ang mga shabu ay nakaimbak rin doon malapit sa Kapitolyo. Ayon sa PDEA, nang magtanong sa front desk ng hotel, natuklasan sa sistema na ang accommodation ng hotel room ay naka-check-in at naka-charge sa Provincial Governor's Office, pati ang kanilang pagkain. Nadiskubre daw ng PDEA Surigao del Norte sa pangunguna ni Agent Winifredo Alagabie Jr., kasama ang Surigao del Norte Provincial Office Provincial Intelligence Unit sa pangunguna ni Police Major Hobson Clyde at Surigao City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Brian Nublera, ang tatlong suspect sa loob ng isang hotel room sa Surigao City na ginawang drug den. Inaresto ng PDEA sina Hill Harvey E. Makiling, beautician at comedian drug den maintainer, Josel D. Estetron, optometrist drug den employee, at Christian G. Melis, drug den visitor, kaninang alauna ng madaling araw, November 12, 2024. Maraming ebidensya raw ang nakuha. Ang tatlong nahuli ay kasalukuyang nakatakdang kasuhan sa paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, at 12 ng Article 2 Nanograms Republic Act 9165. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustodiya ng PDEA Provincial Office. Ang mga nahuling suspect ay nagtakip ng kanilang mga mukha dahil pumalpak ang kanilang hideout na mismo ay sponsored ni Barbers. Mga Surigao nun, okay pa ba tayo sa ganito? Na mismong mga pinuno natin sa politika ang nangungunang nagnenegosyo ng illegal na droga sa Surigao. Grabe ang kapal na tawagin pa si Duterte para sa Committee on Drugs, pero sila mismo ang malalaking drug lords sa sariling baluarte. Kasabay ng balitang ito mula sa Surigao Media, heto naman ang napakalinis na opening statement ni Ace Barbers sa Quadcom sa pagdalo ni former President Duterte ngayong araw. Ayon nga sa komento ni Tio Moreno ay, "Who is this member of Quadcom whose car was found full of shabu? The car is registered in his name, but it was his brother who was driving." Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimulan na tinatalakay ng Quadcom. Partikular ang pagkalat ng illegal na droga at extrajudicial killings. Kaya po minabuti na ikansila muna. Ito pong pagkansila ay naiparating ng maayos at sa tamang oras sa lahat ng kinaukulan, kabilang na ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ng aming mababalitaan na darating ngayon sa kapulungan ito upang kumprontahin ang Quadcom kung bakit kinansila ang hearing kung kailan nandito na sa Manila ang dating Pangulo, ay minabuti na namin na ipagpatuloy na upang ma-take advantage namin ang inyong presensya kahit na walang formal na sagot ang inyong abogado sa inyong pagdalo ngayong araw. Pangalawa, ang Quadcom po ay nabuo ng mapagtanto ng 4 na komite na iba-iba ang sakop at jurisdiction na nag-o-overlap na pala ang kanilang mga iniimbestigahan at marami ang tumutukoy sa pare-parehong kaya minabuti na pagsahin pag hindi paulit-ulit at ang pagtalakay sa pare-parehong usapin at pabalik-balik ang mga witnesses at mga congressmen. Nasasayang ang pera ng bayan. Hindi sinadyang nag-overlap ang mga issues. Subalit nakita ninyo kung paano ang illegal na droga ay naghudyat ng mga patayan na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. At naging konektado rin ito sa mga pogo at mga taong nakita na nasa likod ng mga illegal na droga ay siya ring may kinalaman sa pogo at may koneksyon din sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dito nagsimula ang mas malalimang investigasyon kung saan maraming nasangkot
sa mga revelasyon ng mga taong humarap dito. Nagulat ang bayan. Napakalaki pala ng bagay na ito. Hindi namin maaaring kalikuran ang aming tungkulin kung kaya't pinagpatuloy namin ito hanggat lumabas na nga ang pangalan ng ating dating Pangulo. Sa kagustuhan namin bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na magpaliwanag at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya, ay minabuti naming siya mismo ang aming imbitahan. Kaya ngayon na nandirito na ang dating Pangulo, tinatanggap po namin ang inyong pagdalo at kami po ay nagpapasalamat. Sa uling sagot sa amin ni Attorney Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin, kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado. Ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence, at probity ang Quadcom, kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Atty. Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Atty. Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo. Nais po naming tiyakin sa inyo, Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais namin bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo, pagkat hindi po kami ang may reklamo at hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari, kundi ang mga ibang taong umarap dito sa Quadcom. Kung sa sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadcom members, ay nagkakabali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado na nakaharap sa tagpong iyon, kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez, ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan, 2 beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat hindi siya makakarating sa mga sumunod na mga pandinig. Marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadcom. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga miyembro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo, upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po namin tiyakin sa inyo na re-respetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you. Kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami noong Lunes, kaya ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at habol,
kumakahabol, welcome po kayong lahat ng mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited, ngunit naririto, pasensya na po kayo. At hindi po namin kayo papayagan gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyo magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdidinig. Magandang umaga po at maraming salamat sa